Tama po ba? Yan, naramdaman niyo po ba yung presence ni Lord? Yan. Parang kung pwede lang, ah, yun na lang yung gawin natin no? Ayan. So, sa kabi-kabila ng mga balita ngayon, para bang ito na lang yung tanging depensa natin no? Yung tayo ay makarating dito at hindi natin maramdaman yung nasa kapaligiran, no? Pag nakapakinig ka ng news, 'di ba? Dito sa atin ulan lang. Yung minsan struggle na tayo makarating. Pero doon umuulan ng mga missiles. Tapos maring dito sa atin may tulo lang yung bubong. Medyo worried na tayo. Pero doon baka wala nang bubong. So praise the Lord, pero tayo po na mga biniyayaan ng Panginoon at andito po tayong lahat. Yan, so bago po tayo magpatuloy sa ating pray and worship night, meron po kaming counting icebreaker. Yan, kuya, pasok. Yan. At actually ito po ay malalaman po natin kung yung bukas po natin ay magiging maulan. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Yan. Yung gusto po magpahula ng mananalong numero bukas, pwede po natin malaman ngayon. Sino po yung gustong Yan. Pwede rin po natin malaman dito kung may mga asawa tayong buntis, kung mababae, lalaki yung susunod na Kidding aside po, ito po ay simple icebreaker lang para medyo tumakbo lang yung ating mga isip. Yan. May mga kanina po, nung piniprepare namin to, may mga nagpresenta sa akin, sabi, kuya, sali mo ko dyan. Kasi nakita nila, laki ng premyo. 2.20, 2.5. Sabi, sali mo ko dyan. Sino ba yung mga lumapit sa akin kanina? Pamilyar yung mga mukha nun eh. Ito! Ito yung mga 6-footer. Mamaya mo na tayo yung lineup. Klika muna dito. Saka ito si Kuya Paul. Actually, hindi naman po ako pumili ng mga magagandang lalaki. Sadya lang talaga magagandang lalaki to. Ayan. So, meron na po ba nakapanood nito yung paano ito gagawin? Wala pa, no? So, iinumin lang. Ayan. So, ito po talagang makikita natin yung kanya-kanya nilang kakayanan dito, no? Sana naman po, no, pag naipakita nila yung kakayanan nila, ay huwag naman mabasa sa social media, no? At hindi naman kayo itatakwil ng pamilya nyo dito, no? Napakasimple lang po ng instruction, no? Meron po tayong fish bowl, fish bowl na merong lemon. Napakasimple lang po ng gagawin, no? Kanya-kanya pong diskarte. Ang kailangan lang po natin ay yung barya, pag pinatong natin doon sa lemon, hindi siya babagsak. Ayan, no? So, ngayon may barya po dito, pili po kayo ng tigagalawa. Yung gusto yata ni Pop, may kumuha ng malaki, may kumuha ng maliit. Ayan. So, nakita nyo naman po yung nadinig nyo naman po yung instruction natin. Ano po? So, unahin na po natin yung pinakabata. Kuya, ikaw. Ikaw nga eh. Okay? Papatong lang po natin yung barya. Kailangan bumalanse doon sa lemon. No? Pero, baka kinakabahan ka, may premyo po ito. Kay Kuya Bobby kukuhanin. Parang mas kinabahan ito si Kuya Bobby. Yeah. Ang kagandahan po nito, palalaguin natin yung taya mo. Kukuhanin kay Kuya. Ayan, sige po, babalansin lang po. 1, 2, 3. Bawal po magmura, Kuya.
lang ng... Ayan ha, second chance ha, second chance. Sabi ka sana, nagdala ko ng kanin. Second chance, second chance. Sige po. Ayan, kuya, pag-isipan mo mabuti, kuya, wag mong intindihin yung mga pinipinturahan ng upuan doon. Ayan, 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 hindi, yan. Gamitin mo kaya itong may mahika. Ito, may mahika to. Ayan, 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 oh. Ayan, oh. Iba talaga pagka yung seaman eh. Ayan eh. Manloloko eh. Kasi tinuunan yung lemon eh. Tinuunan yung lemon eh. Iba talaga pag seaman eh. Si manloloko eh. Tinuunan, nagtigas eh. Tinuunan eh. Binabalasing yan eh. Ayan, sige po. Second time. Ayan, dinaan sa pabigla-bigla. Ayan, hindi rin po kinaya. Ayan. Sige po, last but not the least. Ayan. Para na rin seaman, tinuunan ng lemon. Kaya nga namin ginawang transparent to para hindi namin makita yung mga pandaraya nyo. Ayan, may nadinig po ako kanina dyan, kailangan daw sa tagiliran. Sino po yun? Sige, Toto. Pambira, hindi naman magbabandana yan na ganyan kung wala lang eh. Kaya Toto, halika. Tatagiliran na daw rin ka Toto eh. Ewan ko paano tatagiliran niya. Ayan. Hindi naman magbabandana to ng ganito na parang galing sa trabaho. Kamusta kuya yung mga wire na nirolyo nyo doon? Na magkano kilo ngayon ng tanso? Wala pa. Hindi pala na, hindi natin ginagawa yan. Sige po, kay Toto, try, 2 beses. Pambira. Kala ko, para mas kinakabahan ako sa'yo kay Toto sa ginagawa mo. Ayan o. Ano po, kay Toto? Pagsasabay-sabay na po. Balikan natin kayo sa Biyernes, kuya. Ayan, no? Mukhang matindihan din yung nadidinig ko doon. Magkabilaan daw. Ito, tatagiliran. Ayan, pambira. Sa Sunday na natin gawin, kuya. Ayan. Ayan, ayan. Pakipatay niyo po yung ilaw. Para... Tama ba yung oras natin? Alas 10 na. Ayan na, mukhang nakuha ni kuya na, ayan na, nakuhang bumaliktad. Ayan, tapos may natinig po ako eh, sabi, 2 gilid daw eh. Kuya, sino yung nag-2 gilid dyan? Kayo po? Wag na po kayo magturahan. Wag na po kayo magturahan. Ayan. Sige po, try natin yung pagsasabayin. Pero isang barya lang, kuya. Isang barya lang tayo. Isang barya lang. Yan, no? Ayan na. Kitang-kita na yung mga daliri. Mukhang nagpintura pa saka... Kaya sa kayo nagpintura? Ayan na. Mukhang bibiglain nito. Yun. Nakuha. Ayan. So, meron bang gustong sumubok? Sa Sunday na po. Maubos yung oras natin. Ayan. Thank you, kuya. Ayan. So, makikita nyo po na talagang kahit anong concentrate, no? Kahit anong oras yung ginugol, ay talagang hindi po kaya. So, sa madaling sabi po, kung i-relate natin ito sa buhay natin, no? Minsan talagang kahit anong isip mo, parang walang nangyayari. Pero kung ilalaan natin yung mga buhay natin sa ating Panginoon, sa Panginoon tayo dudulog, si Lord lang po makakasolusyon. Kahit ako po, hindi ko po kayang gawin yun. Pero naniniwala ko, yung problema ko, kayang solusyonan ng Panginoon. Yan, sige po. Pakpakan po natin si Lord. Yan, so ngayon po ay dadako po tayo sa pinakamahalagang parte.
po, kuya. Ayan, dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain po ngayon. Ah, tayo po ngayon ay pray and worship night. So, ngayon po yung oras na tayo po ay mananalangin at magpupuri sa Panginoon. At bilang pag-umpisa po, dito po sa topic pong ito, i-guide po tayo kung paano po tayo mananalangin. So, gusto ko pong simulan dito. Yan, thank you. Yan. Ayan. Familiar po ba kayo sa logo na ito? Yan, sa mga nagra-rider po, sa mga nagpapadeliver, familiar po ba kayo dito? Ayan. Sabi po dito, JNT. Ito po yung ating title, no? Sabi dito, Express Your Online Business. Sa lahat po ng mga nagnenegosyo or mga nagpapadala o mga courier, gusto niyan, pagka-click pa lang ng send, andun na agad yung pinapadala nila. Tama? At dun sa mga nag-order naman sa Lazada, na nabasa naman, 3 days pa, ang deliver, gusto nila, pagka-click, marireceive na agad nila. Tama po ba? Lagi tayong nagmamadali. Diba? Sino po dito yung mahilig sa mga instant? Diba? Instant noodles, instant coffee, lahat puro instant, no? Gusto natin lagi instant, mabilisan, express, no? Pag tinukoy naman natin business, ibig sabihin meron tayong kailangan sa isang bagay, sa isang tao, or meron tayo namang iniintay, no? At gusto ko pong baguhin ito, sabi po dito, ito po yung title po talaga natin, JNT. Yan. Sabi doon, Jesus needs your time. Express your online business. So, yan, no? Ang ganda po ng ating title, no? Jesus needs your time. No? So, dito po tayo magbubulay-bulay sa Mateo 6, verse 5 to 10. Mateo chapter 6, verse 5 to 10. Yan. Sabi po dito, yan. Ito po yung katuruan, ito po yung panahon na si Matthew po nagtuturo, no? Ito po yung panahon na si Lord po ay nasubaybayan niya po paano nagpagaling, paano nagbautismo, at dito na po niya iginagayad yung mga tagasunod niya kung paano mananalangin. No? Sabi nga po doon, pag pinag-usapan po kasi natin yung panalangin, ito po ay personal, no? Ito po yung connection, no? Ito po yung direktang pakikipag-usap natin. At syempre, pag sinabi po nating prayer, ito po ay kumakain ng oras, no? At tayo po ba, matanong ko lang po, gaano po ba kahaba o gaano katagal o gaano kabilis yung nilalaan natin sa pananalangin? Yan, so hindi naman po natin para patayuin pa o itaas ang kamay, pero alam ko po, ang bawat isa po sa atin ay naglalaan talaga ng oras para manalangin. Tama po ba? Yan. At sabi po dito, basahin ko po itong quote na ito. Sabi dito, time is a currency you can only spend once. No? Isang kilalang author po ang sumulat nito. Sabi doon, time is a currency you can only spend once. No, ibig sabihin, yung daw pong oras natin, once na lumipas na, nagastos na natin, hindi na natin kayang ibalik. No? Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makulit. No? Meron po ba dito na kayang ibalik yung isang minuto, isang segundo, isang oras? Meron po ba ditong kayang gumawa noon? Wala po. Ibig sabihin, yung oras na lumipas po sa atin, irreplaceable na yan. Ang tanong, yung oras na tumatakbo po sa atin, saan po natin ginagamit? Saan po natin nilalaan? So ngayon po, sa prayer and worship night po natin, matututunan po natin na saan po ba dapat natin gamitin at paanong paraan po natin dapat gamitin yung ating oras sa pananalangin. Okay po ba yan? Ayan. So dadako na po tayo sa ating
mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ibig sabihin po, sila daw po pag nananalangin ay publicity or ordinary dun sa karamihan ng tao. No? Sabi po doon, yun daw po ay parang nagpe-pretend. Nagpapakita na sila ay religyoso. Sabi nga po doon, no, allow me to use this word. Actually, sa ibang translation po ng Bible, yung mapagkunwari ay hypocrite. No? Sila daw po yung nagpapanggap na mga religyoso, pero sa totoo lang po, hindi naman talaga nila kilala si Lord. No? Maaaring sila po ay mga performer lang. No? Sabi nga doon, nagpapakita lang po sila ng mga hindi totoo. No? Ang tingin sa kanila, sila po ay mga righteous. Ang tingin po sa kanila ay mga religious. Pero ang totoo po nun, hindi naman po talaga nila kilala ang ating Panginoon. At sabi nga po doon, pag ganun daw po tayo manalangin, ay para nakuha na po daw natin yung gantimpala. No? Kasi siyempre, no, yung mga nakapalibot sa ating mga tao, wow, napaka-religious ni bro, wow, madalangin ni bro. Pero ang totoo, wala naman talaga siyang personal na relasyon sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi totoo. No? Hindi sincere. No? Hindi talagang totoong namumuhay siya na kilala yung ating Panginoon. At sabi doon, sa ating verse 6, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao. Hindi pa po ito yung verse 6. Ito po ay, sabi po dito sa, nag-advance lang po ako ng konti. Matthew 6 verse 1, sabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin. Sa mga tungkulin sa Diyos, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala tungkol sa inyong Ama na nasa langit. No? Dito po sa verse 6 na to, 6.1, nare-remind po tayo sa anumang ina-action natin. No? Kagaya nga po nito, pinag-uusapan natin is about prayer. No? Huwag daw po natin gawin itong pakitang tao. No? Hindi lang dahil naatasan tayo. No? Hindi lang dahil nasa karamihan tayo or masabi lang natin na, wow, napakadalangin naman ng taong to. Hindi po ganun. No? At sabi nga po dito sa verse 6, yan, ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. No? Sabi po doon, ito daw po yung mga ginagawa privately at naglalaad talaga sila ng devoted time. No? Sabi po doon, bakit po kaya mahalaga na gawin po natin yung pananalangin natin ng privately? No? Kasi doon natin mas nagiging intimate. No? Kasi pag tayo nananalangin ng tayo ay nasa silid natin, no? Malaya tayong lumuhod, malaya tayong umiyak, malaya tayong sabihin ng maluwag kung ano yung ating panalangin sa Panginoon. At sabi nga doon, no, endearment, no, expression of love. No, doon natin na ibubuhos yung pag-ibig natin sa Panginoon. No? Yun yung kaibahan natin na sa labas, na publicly, na hindi naman natin na-express yung sarili natin. Kaya mahalaga po na bilang tayo po ay mananampalataya, sabi doon, pumasok kayo sa iyong kwarto. No? Bakit? No? Dahil gusto rin ng Panginoon na katagpuin ka niya eh. No? At yung kaya mong gawin na lalapit ka sa Kanya, no? Mag-humble doon ka sa Kanya, no? Ilalatag mo sa Kanya lahat yung mga isipin mo, problema mo, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung sincerong pananalangin. At sabi nga po doon, pag daw ganun tayo manalangin, makakamtam natin yung gantimpala. No? Which is yun yung mga answered prayer po natin. No? And then, tuloy lang po ako. Sabi po dito sa verse 7,
gaya ng ginagawa ng mga hentil, ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. No? Dito po ang sabi diyan ay personal relationship or personal prayer. No? Dahil kung talaga naman po kilala po natin ang ating Panginoon, no? Ah, actually, ano po yun part po yun ng tradition or yung dating religious po na sabi nga po doon ay gumagamit pa po ng mga mabubulaklak na mga salita. No? Or sasabihin natin na paulit-ulit or masasabi po natin na may pattern yung kanilang pagdarasal. Pero ito po, pinapaalalahanan po tayo dito, pag po tayo ay nanalangin, wag na po tayong gagamit ng maraming salita. No? Dahil po, ang nais po ng Panginoon, maging direct po tayo sa Kanya. No? Kung ano yung nais mo, sabihin mo, hindi na yung kung ano-ano pang mga salita. No? Minsan po kasi, no, nakagisnan po natin na na-practice po na bago pa tayo makadulog sa ating Panginoon, bago pa tayo makalapit, ang dami pa natin kailangan basahin, ang dami pa natin kailangan sundin, ang dami pa natin dapat may mga pattern pa, yung nakaka-relate po kayo doon, no? Parang hindi naman yun yung personalize mo, no? Sabi nga doon, pag sinabing personalize po natin, no, wala na po itong mga bagay na hindi naman makakatulong pero ito yung nais mo sabihin sa kanya. No? At makikita po natin doon, bakit po mahalaga na personalize yung prayer natin? Dahil naniniwala po ako bilang ama natin sa pananampalataya, tayo yung mga anak. Actually, hindi pa nga tayo siguro nagsasalita. Lumalapit pa lang tayo sa pahanan ng Diyos. Alam niya na kung ano nangyayari. At ituloy ko lamang po, sabi po dito sa verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito ibigay sa Kanya. At dito po pumapasok yung provider. No? Bakit po kaya naging ito provider? Sabi doon, kung alam mo naman yung tayo mo sa tinatawagan mo, no, sa ating Panginoon, sabi ko nga po kanina, hindi pa naman po natin na ibubuka yung bibig natin. Alam ng Lord yung katutunan. Parang tayo, mga tatay. Alam natin na kahit yung anak natin, natutulog pa lang, kinabukasan, pag-isip mo, lalapit sa atin. Alam naman natin yung ng baon. Alam naman natin na mag-e-exam yun. Alam naman natin yun na magpapalit yun ng uniform. Ibig sabihin, tayo pong mga tatay o ang ating Ama nasa langit, bago na po tayo lumapit, alam na niya yung kaya niya ibigay sa atin. Alam na niya yung mga nakalaan na ibibigay niya para sa atin. Yun po yung relasyon bilang ama sa anak at anak bilang sa ama. No? Sabi nga po doon, no? Sino po dito yung nakaranas na yung alos hindi naman na po kayong bibig mo pero wala kang kaya sabihin pero nananalangin ka sa Kanya, yung parang tumutulo na lang yung luha mo, no? Parang sinabi ko ng Diyos, parang, alam mo parang sobrang ang lawak na nung na-express mo sa Panginoon, parang nailahad mo na lahat yung sasabihin mo sa Kanya. Parang tulungan mo pa lang ako pero parang kumpleto na yung inibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi nga, kilala ka ng Panginoon dahil anak ka niya. No, bago mo pahingin yun, alam na ni Lord yun na yun yung sinasambit mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. And then, sabi po doon, basahin ko po ito, advance lang po tayo ng konti. Sabi po sa Matthew 21:22, ano man hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen po ba? Yan. So, kailangan po, kiniklaim po natin ito. No, dahil kung ito naman po ay kalooban ng Panginoon, imposibleng hindi niya po ito ibigay. Dahil kung ito naman po ay kung makakasama po sa anak, di ba hindi niyo rin naman po ibibigay? Kaya po, hingin po natin yung kalooban ng Panginoon at kaakibat ng ating panalangin. At sabi nga po doon, di ba, ano man hingin, pagkakaloob. Natutuloy ko lamang po, sabi po dito sa verse 9, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Mahalaga
sabi po doon Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. No? Alam naman po natin na pag sinabi pong langit, sabi nga doon, wala naman kayang ikumpara sa langit. Mapa-physical man. No? Pag nagbasa po tayo ng Biblia, pag sinabing yung langit, no? Perfect yun Walang kayang pagkumparahan yan. At ganoon din po spiritually, pag langit ang nararamdaman mo, dahil kasama mo ang Panginoon, hindi rin kayang pagkumparahan yan. Kaya po mahalaga na malaman po natin yung posisyon ng Panginoon sa buhay natin. Siya yung Diyos natin Siya yung Diyos na hindi magkukulang. Siya yung Diyos na hindi magpapabaya. Siya yung Diyos na kayang bumago. Di ba po? Sabi nga po doon, yung experience po na kasama natin ng Panginoon, hindi po kayang tapatan ng ano pang babago. At sunod ko po itong verse na ito. Sabi po dito, verse 10, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. No? Lalo na po sa sitwasyon natin, no? Kapi-kapila nga po nangyayari. Bagamat hindi tayo kasama doon sa gerang nangyayari, pero apektado tayo. Pero sa sitwasyon po na yan, kailangan tingin natin yung kalooban ni Lord, no? May maranasan natin yung langit kahit ganyan ang sitwasyon. Sino po ba dito yung nagwo-worry? Sino dito yung naku, hindi ako makakado kasi kapos ako, kulang ako, nagtaasan ng bigas, tumaas ang petrolyo, tumaas ang lahat na po tumaas. Pero dahil nasa puso mo yung langit, pinaparamdam ng Panginoon yung langit sa puso mo. Kaya mo nagagawa ang bagay. Dahil alam naman po natin yung sitwasyon natin dati. Yung wala tayo sa Panginoon, pag dumating itong mga pagsubok na to, parang ayaw mo na nga lumabas sa bahay mo. Ayaw mo na nga ihakbang yung paa mo. Kaya ito po yung pinapaalala sa atin, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad na nasa langit. Pero ito na po yun, nangyayari na po yun. Nararanasan na po natin, mga kuya. Yung hindi tayo naapektuhan, yung hindi tayo nagpapadala sa emosyon, hindi tayo nagpapadala sa paligid natin, hindi tayo napapanghinaan ng loob. Ito na po yun Dito pa lang po, napapractice na po natin yung langit. Yung malaya tayo nakakaawit, malaya tayo tumutugtog, malaya tayo nagpapagamit. Ito na po yung langit. Nararamdaman po natin. At syempre, lalo na po, pag nasa langit na po tayo. No? Sabi po doon, piniprepare po tayo at dinideclare na natin yung langit sa buhay natin. Amen po ba doon? Ano naman, tumaas yung bigas? Ano naman, tumaas yung petrolyo? Hindi naman ako pinagkukulang ng Panginoon. Ang sarap po ng pakiramdam na nagiging busy tayo. Sa totoo lang po, ito yung langit Yung nagiging abala tayo sa mga gawain para sa Panginoon. No? Kung talagang masusubaybayan nyo lang po yung isang linggo ng mga katatayan sa mga hindi pa po nakakalam, busy-busy po sa paglipat natin sa bagong church, busy-busy po sa paggagawa ng mga paint jobs sa mga upuan natin, busy-busy po sa mga C2S. Ito yun ito yung langit. Nag-uumapaw na langit sa kalooban mo, kaya mo nagagawa yung
gera. Wala na kaming kakainin. Paano ko babiyahe? Wala pang gasolina. At gusto ko po dito magtapos sa istoryang ito. Ayan. So, nung June 12 po, no, baka po napanood niyo po ito or dumaan po ito sa Facebook ninyo. Isa po silang masayang pamilya. Actually, doktor po at doktora. So, yung lalaki po ay nasa ibang lugar sa London po. So, andun po siya, nagtatrabaho po siya doon for 6 years. Matagal na panahon. 6 na taon niya pong iniwanan yung pamilya niya para doon mag-prepare, maghanda, mag-ipon para sa seguridad ng kanyang pamilya. At nung babalikan niya na po yung pamilya niya sa India, kaya sinundo niya po, nakasakay na po sila sa aeroplano, kompleto po sila, masayang masaya, talagang iniisip na po nila, paglipad na ng London, nakaready na ang lahat. Kompleto, talagang may bahay, siguradong nakahanda yung pera, yung mga bata, mga kapag-aral. June 12 po, ito po yung nangyari. Na-aksidente po yung sinasakyan nila. Anim na taon na pinaghandaan ng tatay na para pag sinundo niya yung pamilya niya, kung saan nakakamada na eh. Naka-prepare na lahat eh. Finances, may bahay, mga kapag-aral, diretso-diretso, mga anak. So, talagang kung saan okay na eh. Pagsundo niya sa pamilya niya, ito yung hindi inaasahang bagay. Actually, hindi pa po totally talaga nakakalipad yung aeroplano. Mas malayo pa yung tinakbo sa runway ng paliparan kesa doon sa inilipad ng aeroplano. Marami pong namatay, almost 200 plus na tao. At kung pag-uusapan po natin dito yung oras, nating mga tatay, pag-uusapan natin dito yung seguridad ng pamilya, kanino ba natin dapat ilagak yung seguridad natin? Kanino ba dapat natin ilagak yung oras natin? Maring umuubos tayo ng napakahabang oras. Lord, pagbigyan mo ko. Mag-ipon lang ako. Lord, mag-okay na ako. Yun po yung malimit na nangyayari. Lord, pabulungan mo lang ako. Pero galing ko po sa verse na ito, sabi po sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Minsan, dahil sa pagkakabalisa mo, diyan mo ino-overtake ng Panginoon. Diyan mo inuunahan ng Panginoon. Lord, magpapagamit ako sa iyo basta wala, bigyan mo na ako sa taon, 2 taon. Pag-ready na yung lahat. Ipon lang ako. Pero sabi nga po dito, sino daw po ba yung kayang magpahaba ng kanyang buhay? Actually, oras nga ginamit dito. Pero totoo, kahit segundo, hindi mo kayang tugtungan yung buhay mo. Hindi natin kayang tugtungan yung buhay natin. Kaya doon po sa naisin po natin na, Lord, baka pwede naman ganito. Mas mabuti po siguro na yung oras na meron po tayo ngayon, mas mabuti po siguro na ilagak natin sa pananalangin, paghingi ng karunungan sa Kanya, paghingi nung ano yung plano mo sa buhay ko.
bata, no? 6 years. Siyempre, lumayo siya. Sabi nga to, long distance relationship sila. Hindi po maikling panahon yun. Mahabang panahon po yun. At yun po yung naging resulta. Marami pa pong istorya, marami pa pong mga kagaya po ng ganyang pangyayari. Dahil nga po, nababalisa sila eh. Hindi naman po tayo exempted doon mga kuya. Pero ito nga po, no, sa ating pray and worship ngayon, tinuturuan po tayo na magtiwala tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon yung sitwasyon natin. Sa oras po ito, no, inaanyahan po namin kayong tumayo. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. No? Ang prayer item po natin ngayon is about our family, sa ating pamilya. No? Huwag po tayong makontento, huwag po tayong maging kampante na tayo lang po yung nakakilala sa Panginoon. Alam ko na meron po kayong mga nasa isip ninyo na kapamilya ninyo, kamag-anak ninyo na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. At hindi po masaya yun. No? Hindi po masaya yun na pag-uwi ninyo or makikita nyo yung mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, yung malalapit sa puso ninyo. Alam mo, ikaw ligtas ka, pero paano sila? Sama-sama po tayo mananalangin, no? Una po muna mananalangin at mamaya po mag-group po tayo kahit by twos po. Pili po kayo na makakapag-pray po kayong dalawa, no? Hingin niyo po yung prayer niya ng bawat isa. Declare niyo yung mga pangalan mismo kung kapatid niyo, magulang niyo, anak niyo. No? Maganda nga po pag ipanalangin natin sa Panginoon, eh, huwag tayo bigyan ng kapayapaan hanggat hindi natin naaabot yung mga kapatiran natin o yung mga kapamilya natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Bigyan niya tayo ng talagang puso na hindi makontrol. Puso na talagang nag-uumapaw na, Lord, mabuting ko itong mga kapatid ko. Tulungan mo ako. No? Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah. Lord, tunay Panginoon na lumalapit kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Papakumbaba kami, Panginoon, ng mga tatay. At alam namin, Panginoon, na Lord, marami pa kami mga kapatid,